human rights, yung paninira sa Pilipinas ng mga mapang-api, no? Siyempre kasama dyan talaga ang CPP, NPA, NDF at ang talagang isa sa itinarget nila ay ang ating mga kababayan, yung mga katutubo nating mga kapatid. Kaya lang kasi ang CPP, NPA, NDF, brothers ay nasa bawat sektor ng ating lipunan. At nakikita ko din na hindi talaga uusad ang Pilipinas habang nandyan yan. Kasi what we're seeing right now, no, talagang the noise of democracy, 'di ba? Yung politikang sama talaga ng politika ngayon. But anyway, that's all part of the democracy. Pwedeng sabihin 'yon. Pero habang nandyan ang salot na CPP, NPA, NDF, hindi aandar ang Pilipinas. Yun. At anyway, para sa kaalaman lahat, Doc at Attorney, no? Yeah. Simulan po muna natin, ano po ibig sabihin ng ipanaw? Yan. Yes. Ang ibig sabihin ng ipanaw, isa itong term na malalim na nanggaling sa mga kauna-unahang Pilipino, the first Filipinos. Ang ibig sabihin nito ay paglalakbay because the history of the indigenous Filipinos has been a story of struggle in historical injustices. Now, until now, they are fighting for their place in our society. And that's why we deem that the term that will represent not only the indigenous peoples, but our Filipino people towards our movement in our place in the sun, so to speak, will be a journey. So the word ipanaw means a journey. Okay. Jay, may tanong ka? Pwede ko man dagdagan Sige lang. Kasi bakit, although na-invest ako, na may investiture ako, tinanggap ako ng mga katutubo, no? Binigyan ako ng pangalan, merong ceremonies na ganon, hindi naman ako talaga katutubo, di ba? Pero sa totoo lang, I have never felt that they are different from me, no? So, yun yung gusto natin, yun yung pangarap namin sa Epanaw, na bawat Pilipino ay mamahalin at yayakapin ang mga kapatid nating katutubo. Ayun. Kasi hindi tayo nagkakaiba, magkakaisa tayo dito. No, because what happened nung nasa NTFL kami, no? Nalaman ko, no, natutunan ko na fully 60 to 90% ng NPAs ay galing sa ating mga kapatid na katutubo. So naging maliwanag kahit kay President Duterte na ito pala yung in-exploit, no, ng CPP, NPA, NDF. So habang tayo nandito sa Manila, napakasarap ng buhay natin, no, hindi natin alam, nagdadanak na pala ng dugo sa ancestral domains. So, and as a result of that, no, akala natin hindi natin nararamdaman, pero ang Pilipinas hindi lumilipad noon kasi nga yung mga katutubo nating kapatid, grabe ang dinadaanan nila. Okay. Pwedeng dagdagan ko yung kay Ma'am Doreen kasi as if si Ma'am Doreen ang nagsabi na maging part ako ng party list, no? Actually, dalawang former chairperson ng NCIP na mga purong katutubo ang nag-give way para lang siya ay pumasok. At nung nagkaroon ng parang Mindanao-wide consultation kung sinong gusto nilang maging part ng party list, yung pangalan ni Ma'am Doreen ang lumabas. She was invested in the name as Bai Pinandoy ng Ata Manubo ICC. At ang ibig sabihin nun is a woman who speaks with courage. Alright. So because she had been speaking the advocacy of the indigenous people for quite a time, kaya siya po ay pinili. At kami po ay nagpapasalamat kay Ma'am Doreen kasi tinanggap niya yung hamon na tatayo para sa party list. So, I'm sorry. Nung una kasi, sa totoo lang, alam ni attorney yon, ayoko talagang pumasok dahil hindi talaga ako politiko. I mean, never in my entire life, no? Pero ganoon din, hindi rin naman siya politiko, di ba? Pero talagang tinakbuhan ko yan kasi alam ko magulo yung buhay na yan hanggang dumating sa panahon na nakita ko kailangan ko ng tugunan to kasi talagang binibigay na sa akin talaga, no? So yun lang. Tapos nalaman ko din, no, ang galing talaga ng Epanaw, napakagaling ng Epanaw sa bayanan. Kasi nga marami tayong galit na sa party list system. Pero ang party list system, napakaganda niyan. Yung intent niyan very noble kasi ang intent ng constitution na yan, yung mga pinaka-marginalized sa society, mga nasa laylayan, magkakaroon sila ng boses sa Kongreso. Kaso, binaboy ng mga ganid sa kapangyarihan. So nalaman ko na yung marami palang bumibili ng seat ko, no? Binibigyan sila ng ino-offer ang Epanaw ng milyon, limpak na salapi
para sila ang uupo sa second part, pero hindi sila pumayag kasi nga gusto natin ng totoong advokasya. Gusto Yun. talaga natin na matutulungan ang mga IPs kasi ang intindi namin dyan at ang experience namin under President Duterte and under NTFL, kapag iniangat mo ang mga kapatid nating katutubo, buong Pilipinas aangat. Mabuti na banggit ni Doc Lorraine yan kasi very popular yung idea sa mga Pilipino ngayon na i-abolish ng party list system kasi nagagamit lang siya sa politika at saka ginagamit lang ng mga magkakamag-anak sa politika na hindi pwedeng maglaban-laban at all at the same time dahil nga magkakamag-anak sila. So, ang isang tanong ko, Doc Lorraine, syempre alam naman natin malapit ka kay PRD and you are very popular. Sigurado ako na pwede kang tumakbo ng senator. Uy, wow. Pero bakit party list ang nakasungkit sa'yo, sa iyong puso? Kasi ayoko talaga maging politiko. Ayoko talaga, hindi ko talaga, pero gusto kong magsilbi, no? So I don't think I'm going to win senator or anything like that. But gustong-gusto ko, kasi katrabaho ko talagang Epanaw. Katrabaho ko talaga, tsaka yung trabaho talaga namin sa indigenous peoples. Kasi nga, yung sa experience ko sa NTF-ELCAC, nung finally yung gobyerno ay pumunta sa ancestral domains at ginawa yung trabaho niya, nag-build ng schools, ng farm-to-market roads, etc., etc., lahat sila nagbalik loob sa gobyerno. Mga NPAs yan, no? So, as a result of that, napabagsak natin ang bayan muna sa Kongreso. No? So, ano nangyari? Di umangat ang Pilipinas noon. Totoong kapayapaan at progreso yung nangyari. So, mas malapit ang puso ko dito sa Epanaw. Itong work na ito, yung trabaho na ito. Kasi talagang I don't see myself as any different from the indigenous peoples. Natanong namin yun actually kagabi, Doc, kay Attorney Jimmy Bondoc. Sabi namin, bakit Senate? Bakit hindi ka nagsimula sa mas mababa, mayor, councilor, congressman? Yun nga ang sinabi niya, parehas din yung sinabi mo. Pero ang problema sa party list system or sa party list na mga tumatakbo, napakarami at saka anyayaman. So, paano nyo po i-combat yun? Yung pera na pinapaulan ng mga party list pagdating sa yung last night ng kampanyahan? Uulitin ko yung sasabihin, narinig ko sinabi ni Attorney Bosantog nung nagmi-meeting kami tungkol dito. Kasi nga, ino-offer ng tens of millions ang Epanaw. No? Pero hindi sila pumayag. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, meron tayong alam na hindi nila alam. Ano 'yon? Prinsipyo, 'di ba? So, dami nating reklamo kasi na napakabulok ng politics, napakaganyan, no? So we realized that you really have to be yung change na gusto mo. Ikaw 'yon. Ikaw gumawa niyan, no? So yun yung sagot ko. Ang gusto namin yung palakad kahit pa lang sa kampanya, malinis kung ano yung pangarap namin para sa Pilipinas na, kasi nakikita ko, no, brothers, no? Opo. Nasusugatan ng Pilipino sa nakikita natin ngayon, kababuyan sa gobyerno. Sobra tayong nasusugatan. At gusto sana namin na parte kami sa paghilom ng Pilipinas, no? Which means that hindi kami kung ano yung gusto namin sa politika, no? Kung bobotohin nyo kami, hindi dahil binayaran namin kayo, kasi wala naman kaming ganong pera. At kahit may ganong kaming pera, ayoko na yung tiwala ninyo dahil lang sa pera. Talagang nagtitiwala kayo sa amin na kami magiging bosses ninyo. At totoo naman gagawin namin yon, di ba? So, yun yung sinasabi ko na we have to be better than what we are seeing right now, di ba? All these things that we're seeing right now. Pero Attorney Bosantog and Doc Lorraine, nako, gaano po ba ka-importante ang Kongreso? Kasi baka yung mga kapwa natin Pilipino minamaliit masyado, congressman lang yan, distrito lang yan. Wag nating masyadong seryosohin yan. Focus tayo sa national, focus tayo sa mga senador. Doc, paki-educate sila. Ako, Lord, I tell you something, ha? Me first, ha? Me first. Yes, yeah. My father was a congressman.
So, my father passed away recently. And, how can I say this, no? I mean, hindi siya bayaran, hindi mo siya pwedeng bayaran. Yung sa amin naman, yung party list namin, national level naman yan no? So, buong bansa naman yan. Pero yung Kongreso, co-equal ng Senado yan. Magkaparehas yan, parehong independent. Pero anong ginawa sa Kongreso ngayon? It doesn't even look or even feel like the Congress of my father, binaboy. So, hindi Kongreso, hindi party list ang dapat i-abolish. Hindi Kongreso ang dapat i-abolish. Dapat palitan yung mga tao na nandyan, yung mindset, yung kultura. At hindi naman sila ang may-ari ng Kongreso, tayo ang may-ari niyan. And they are, unfortunately, the reflections of who we are. No? Yes. From the name alone, House of Representatives, they are the one speaking and acting for in our behalf. Kumbaga, silang ating attorney in fact or abogado natin na who will represent the best values and traditions of the Filipino people. That's why it's called House of the Representatives. Hindi siya house ng mamahaling gamit, mga ganyan. Hindi siya house ng mga anak-anak ng politiko, ng mga political dynasties. Hindi siya house na ginawa para may puntahan yung mga asawa at anak ng mga congressman. It should be a house that will represent the best of the Filipino people. Yeah. And it is so important because the house starts with everything. All the laws that is being followed by the Filipino people, dyan po ginagawa. Yung power of the purse na tinatawag nila kung paano ilagak yung pera ng bayan na kung saan nanggagaling yung buwis ng mga atin, tayong mga Pilipino, yung mga soldiers, police natin, teachers natin, mga pinagpaguran natin. That is the power that they had, no? Kung saan nila i-allocate yan para ang Pilipinas ay uunlad. That's how powerful and important Congress is, and that's why we're trying to be a part of it in order to say that some way, somehow, no? The voices from the voiceless communities are being represented. Okay, like, so... I'm mixing it, ha? Sige. Like, nanonood tayo ngayon sa Kongreso, no? Nasasaktan tayo. Kasi, tayo ba yan? Boses ba natin yan? Yung mga pagnanakaw sa atin? Boses pa ba natin yan? Hindi na natin boses yan, di ba? So, but when a congressman like Congressman Marcoleta speaks out, di ba? Hindi ba natutuwa tayo? Kasi there's somebody there na nire-representante tayo. Di ba? Meron dyan, may boses ang Pilipino dyan. Kaso ang naririnig natin ngayon, boses na mga magnanakaw. Di ba? Hindi na natin boses yan. In other words, kung yun yung gusto namin ibalik, no? At yun yung pangako namin. No? Ayoko kasi magsabi ng pangako kasi parang politiko na talaga ako. Yes. Pero yun naman yung track record namin na pag nandyan kami, magkakaboses talaga kayo. Yun. Walang makakapagpigil sa amin. Yun, gamitin ko po yung sinabi nyo kanina, Yeah. diin na diin yung magnanakaw no? Yes. Sa panahon ngayon, Doc, no, attorney, mga kapatid, sa panahon ngayon, parang ikinamumuhian nila yung mga kongresista kasama na itong mga party list. Pero totoo yung sinabi nyo kanina na kung ang party list ay napapangalagaan or nasusunod yung kanilang mga layunin, maganda po sana ang party list. Kaso nabababoy at ang sa kasamaang palad, pinagkakakitaan pa. May question po ako. Mayroon na po bang party list na nagre-represent ng mga IP ngayon? Wala pa po, no? At kung mayroon man, hindi natin nararamdaman, ano? So, kanina, sinabi ni attorney na handpick po kayo ng mga IP. So, since wala pa po tayo party list na kumakatawan sa mga kababayan nating IP, so ito na siguro ang pagkakataon. Kasi alam niyo mga kababayan, karamihan sa atin, hindi po natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin katutubo sa kabundukan. Nakikita lang po natin yan sa mga TV or sa mga balita pag may nangyayari ganito, ganyan. Pero yung totoong pagkatao, totoong buhay na dinadanas nila sa kabundukan, hindi po natin alam. So, silang dalawa, or sila ang ipanaw party list, kung sakasakali man, sila ang magiging representante nila. Kasi kawawa po yung mga kababayan natin nasa bundok. At
With that being said, ano po yung mga plano ninyong, mga tulong na po pwedeng ibigay or yung plataforma ninyo sa Ipanaw na makakatulong po sa ating mga IPs? May I correct him first before? May I Sige correct po. you, Attorney? Just to add lang, it's not just Ipanaw, it's Ipanaw Sambayanan. So, Ipanaw Sambayanan. hindi lang yung Sorry. IP, hindi lang yung indigenous people's sector, kundi yung urban poor, Ayun, yung kung yung trinabaho namin all these years, no? Okay, Attorney, go ahead. Unang tama si Doc Loreno, it's a multi-sectoral society kasi because of the fusion of the two party list. No? The Ipanaw was founded on the idea of indigenous advocacy at ang Sambayanan was founded on the strength in the spine of the urban poor. So yun yung nirepresenta talaga natin. Medyo mabigat talaga siya na dinadala, mabigat siya na sinasabi. But when we have worked sa NTF-ELCAC and one of the best examples of how to handle a problem is this one, di ba? Ang peace in order natin, for the longest time, ang binibigyan na solution is military solution. But what he did was, no, it's not a military solution, but a whole-of-government approach. At ang foundation ng whole-of-government approach is good governance. Okay. And that will be the foundation of our party list. How can we deliver good governance na hindi lang siya iisang perspective? For example, in the NTF-ELCAC, 11 na clusters yan. Meron tayong legal, meron tayong international, meron tayong livelihood, meron tayong infrastructure, meron tayong military. So the solution is, it has to be multi-sectoral. Pangalawa, for me, personally, and probably as a dream of the indigenous communities, is to have an indigenous, Department of Indigenous Peoples in the ancestral domain. Why? Kasi ang nangyayaring yun, lagi na lang nagiging, anong tawag doon sa laging wini-whip na whipping boy, ang NCIP, and we hope that we can elevate the participation of the indigenous peoples when it comes to policy decision making of our country, to have a secretary that will represent the best interest of the IPs in cabinet meetings. Why? There are more than 15 million IPs in the country, occupying more than 1/3 of the land territory of our country. They deserve to be a part of the cabinet, and they deserve to be heard when policy is being created, not only for the Filipinos, but also for them. Because at the end of the day, indigenous peoples are also Filipinos. Noong kayo nag-file ng COC, Doc, katulad din ni Pastor Apollo Kibuloy, na nag-file siya ng COC, binanatan kagad siya ng media, ng mga politiko. Nung nag-file kayo ng COC, merong kagad banat sa inyo, may mga kumakalat kagad na mga post sa social media na hindi nyo naman daw talaga nire-represent yung mga IP sa Pilipinas. Oo. Ano pong masasabi nyo? Nagpapasalamat ako sa kanila kasi CPP, NPA, NDF sila. Sila yung pinakamagaling na campaign manager namin, no? Nagpapasalamat ako kay Eufemia Culyamat, no? Kasi CPP, NPA, NDF operative yan. Ng katribo ba siya? Bayan muna. Bayan muna pala, I'm sorry. Bayan muna siya. And Bayan Muna is, of course, as you know, a CPP created and CPP led front of the CPP, NPA, NDF, di ba? So, they are our best campaign managers because the people are sick and tired of these communist terrorists, no, na nagkukunwari na mga human rights activists. So, this is coming from, I read kasi na si Eufemia Culyamat yung nagsabi niyan. Siya nga yung pinersona non grata ng sarili niyang tribo at all the tribes in Mindanao. And I'm really sorry for her kasi sana mas maaga kaming sumali ng Kongreso. Then maybe we could have saved your child, Eufemia, that you could not even do. Yung mga anak mo na nag-NPA dahil sa'yo. Diba? So, nagpapasalamat ako sa kanila kasi pinapakita nila kung sino talaga ang lumalaban sa mga komunistang teroristang yan. Thank you sa kanila. Yun. So, napapansin natin, Sir Jay. Ayun, kung sakali man ho, number one katanungan ng mga netizen, kung sakali man ho makapasok ang Ipanaw Sambayanan Party List, handa rin po ba kayong magpasilip ng budget nyo? Kasi yan po yung isa sa mga request ho ngayon ng mga kasi yung mga congressman ho ngayon hindi hindi nasisilip yung budget nila. So kayo po ba, handa rin po ba kayo? Jay, yung gusto kasi I was about to answer that kanina yung kay Dada, yung legislative agenda. And one of those things na lagi namin pinag-uusapan kasi nung hindi ako ma-turn on sa idea na politiko ako, sasali ako dyan, di naman ako din. Tapos they were trying to so anyway, they were explaining to me
ito yung pwede nating gawin. And then, na-excite ako kasi pwede pala, no, pag nandyan ka na, ito yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Gusto ko baguhin yung kultura ng Kongreso ngayon. Gusto ko talaga na malinaw, nahihingit na wala na yung liquidation by certification. No, mahiya, ibalik sa Pilipino, ibalik sa ating mga kongresista yung kapasidad na mahiya sa mga Pilipino. Kasi ngayon nakikita natin, wala na silang hiya, wala nang hiya-hiya sa Pilipino na mga suot nila. Gusto ko sana kahit yon, kasi nasa konstitusyon natin yan, na dapat simple ka lang. No? Simple. Simple na pamumuhay, simple na pananamit. Anong klase ka? Di ka ba nahihiya na ang suot mo dyan, 3 million na watch, habang ang isang barangay, dito sa Barangay Development Program, halos 2 million lang. Wala ka bang kahihiyan? Stella Kimbo. Di ba? Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa Pilipino. Maraming nagugutom. So, nung panahon ng tatay ko, alam ko, meron pang kahihiyan noon. Dapat ibalik natin yan. No? I don't know, maybe attorney will guide me through all that, no, if ever dumating kami dyan. Kasi whether or not dumating kami naman sa Kongreso, tuloy-tuloy din naman yung gagawin namin, di ba? Pero ibig ko na sabihin, yun ang pangarap ko, ibalik yon. Mahiya tayo sa Pilipino, no? Yun yung gusto ko ibalik. Kasi masyado nang sira na rin ho ngayon yung image ng ng Congress sa mga netizen, masyado ng baboy. Yeah. Baka ethics complaint ka, Doc Lorraine. It Kasi doesn't matter. ethics complaint siya doon sa nang-agaw ng mic. But anyway, sundan ko po yung question ni, tanong ni Jay, no, Doc, at attorney, no? Alam natin ngayon na ang Kongreso, kapag kumukontra po sa kanila, pinagtutulungan. Diba? Pinagtutulungan. Yes. So now, handa na po ba kayo kung sakasakali na makapasok sa Kongreso, handa na po ba kayong harapin etong mga buwaya, na malalaking buwaya, kung sakasakali? Kasi kayo, alam ko hindi po kayo papayag na babuyan ng ating bayan. Alam ko, lalaban po kayo. Pero ang tanong, handa po ba kayo na harapin sila ng harap-harapan talaga? Sila dapat maghanda. Yun! Maghanda kayo. Araw-arawin ko sila. Araw-arawin namin. So, nakaplano na nga kami. Honestly. Meron na. Meron ng mga plano. Yes, of course, no. Pero alam mo, to be, fair also, no, marami din dyan tumatahimik. No, hindi sila nagnanakaw or anything. Pero kasi nasa Kongreso ka, bakit ka tumatahimik? Diba? Representative ka, ibig sabihin, yung boses mo mahalaga. By your silence, you are complicit. Pumapayag ka pag tahimik ka. Yeah. So, I know, kilala ko kasi yung sarili ko. Alam ko hindi kami tatahimik sa ganito no? So, whether or not nasa Kongreso ka, dapat nagsasalita ka. Pero lalo't-lalo na pag nandyan ka, no? At dugtungan ko pa yung question, dito sa Pilipinas, napansin ko para po. Para palang beauty contest to. Siyempre. Anyway, Miss Universe. Nandito na rin lang tayo, lubos-lubusin na natin, no? Para napansin ko, Doc, no, attorney, lahat ng matitinding problema dito sa Pilipinas, parang i-cater nyo yung kagutuman, kahirapan, korupsyon, at problema ng ating mga kababayang IPs. So, hindi po ba ang tanong ko, kung sakasakali po na kayo po ay papalarin, halimbawa, kayo papalarin. Kung papalarin. Kung tayo ay papalarin. Kasi napakarami isa lang po pwedeng iboto. Kayo po ba ay maninindigan po sa inyong plataforma? Kasi kami magbabantay po kami, magbabantay po kami. Alam ko, tsaka alam ko fair kayo. Kahit walang kaibigan sa Saka inyo. nakakaya naman kung hindi nyo kami babantayan, tapos kung nagkamali kami, tatahimik kayo. Oo naman. Mas nakakaya Hindi na ako sa inyo bilib yun. sa inyo Correct. noon. Wala tayong kaibigan noon. Pero kasi praktisado kami ni Attorney Bosantog. Under PRRD, alam namin kung anong gagawin dito. For instance, for me, nung nasa executive naman yon, di ba? Pero yung Barangay Development Program, napakaganda niyang program talaga. Sobrang ganda siya na yung poorest barangays, nung time ni PRRD, binigyan ng 20 million each. Na ngayon ay 2 million na lang. Wala pa sa watch ni Abante yan, di ba? So anyway, but because of that, for the first time, naramdaman ng ating mga kapatid na katutubo, at saka yung hindi lang katutubo, yung mga
mga kapatid natin na pinakamahirap sa buong Pilipinas, nakaramdam sila ng tubig na malinis, ng health center, ng eskwela, ng farm to market roads. And hindi mo sila pwedeng kalimutan kasi yung metric ko, yung definition ko ng economic success is pag walang naiiwan, pag bit-bit mo sila. So, meron kaming experience dito. Tsaka may track record na nagawa na namin yon, di ba? Gusto kong sagutin yung tanong mo kanina kung kaya ba naming manindigan kasi andyan yung Congress tapos madali kang pagtulungan. You know, when we have started the NTFL CAC at ang daming surrenders, nagkaroon ng different plan ang CPP-NPA para kami patahimikin, literally, no? At dalawang beses yan na ano na ang military natin na nahuli nila, nagkaroon ng encounter, may yung mga Sparrow na papatay sa amin, inapatay ng mga sundalo natin. Nang hindi kami napatahimik ng literal, nagkaroon ng smear campaign against us, no? So, we had been living that kind of life for almost 5 years, no? Para sa bayan. So, I don't think that there's a new kind of threat na manggagaling sa Congress that we will be afraid of na hindi na namin pinagdaanan. Tsaka ngayon, I'm facing all these cases that were filed on me by the CPP-NPA, NDF na mga operatives like Carol Aurelio and Teddy Casino, and Attorney Basantog is my lawyer. And I'm telling you guys, you should be in court. Panoorin nyo. Ang galing talaga. Kasi, so my point, to answer your question, hindi talaga kami tumigil. Whether nasa gobyerno ka or hindi, nakafocus kami sa goal. Meron kami nakikitang vision ng Pilipinas na napakaganda, na yung mga anak natin hindi ire-recruit ni Raul Manuel, ni Sara Elago, ng Kabataan Party List, Anak Bayan, Bayan Muna, LFS, lahat yan, no? Hindi na nila that's our vision na our children will be able to, will dream whatever dream that they want and they make it happen, diba? So, sila nga, hindi namin sila tinitigilan, diba? Hindi namin sila inaatrasan. Yan pa, nasa Kongreso, wala yun. Kaya nga, Doc Taktisado kami. Maraming rito sa comment section na excited na sila na walisin nyo yung mga buhaya doon sa Congress. Yung sinasabi nila dito ngayon. Ayun nga, Doc Lorraine, nakikita rin naman natin, ikaw naging biktima ka rin ng bullying dyan sa Kongreso. So, nakikita rin naman natin na marami din mga congressman na alam naman natin na kaalyado ng Pangulo noon, na ngayon bumaliktad na rin dahil sa pressure. Marami so, yan. paano nyo i-combat yan? Hindi yun dahil sa pressure, dahil sa pera yon, dahil wala silang prinsipyo. Yun lang yon. Kahit napaikot-ikutin mo pa, wala namang sinasabi na you have to be loyal to the president, etc., etc. Si President Duterte, kilala niyo naman siya, di ba? Ayaw naman niya nagpa-fans ka sa kanya. Gusto lang niya, sabayan tayo, di ba? And yet, nagbabaliktaran sila, di ba? So, let's be very clear about that. Di kayo bumabaliktad dahil sa kung ano-ano pa, di ba? Wala kasi kayong prinsipyo at in love kayo sa pera. Yun lang yun. Okay. Imagine nyo na lang na andun na si Ma'am Lorraine sa Congress tapos ganyan yung committee hearing. Matutuwa ang Pilipino niyan. Matutuwa ang Pilipino niyan. Matutuwa talaga. Kasi ito, practice pa lang to. Practice pa lang to. Hindi kasi, di ba, pag nanonood kayo ng congressional hearing, naririnig nyo ba yung boses ng Pilipino? Hindi, di ba? Naririnig nyo boses ng mga magnanakaw, ng mga ganid sa kapangyarihan, yung mga naka-watch na kung ano-ano, di ba? Mga boses ng mga walang kahihiyan sa Pilipino at walang totoong pagmamahal sa bayan. Hindi ko nilalahat. Pero yung sinasabi ko, yung mga nakikita natin, for instance, sa Quadcom, di ba? Parang nakikinikident ako na, no? Pag nasa Kongreso, ito si Atty. Tsaka si Tsaka may dugtong ko lang doon sa sinabi ni Doc Lorraine, paano nga naman mabibigyan ng boses yung taong bayan kung yung pinag-uusapan mismo sa Congress ay naka-script na. Correct. Pangit pa no script, di ba? Hindi, isa pa yun. Kumakain ka ba ng hopya? Isa pa yun, no? Yung script na yan, napakawalang respeto sa Pilipino. Di ba? Doon ako naiiyak na parang binigyan kayo ng tiwala ng taong bayan, pero wala kayong pagpapahalaga doon sa tiwala na yon, na binababoy ninyo ang Pilipino na ganyan, na akala ninyo na may naniniwala pa sa script nyo, di ba?
Nakakalungkot no? Dahil ang dami, ang gaganda ng relo, ang gaganda ng kotse, ang gaganda ng mga gamit, may mga mansyon bahay and pa all yan, that. yes. But anyway, balikan po natin itong ipanaw sambayanan, Doc. Noong panahon ni Pangulong Duterte, you are nasa NTFL ka po kayo. At isa sa mga programa doon, alam ko, yung Farm to Market Road. Yes. So, ngayon po kasi parang hindi po na ipagpatuloy yun, natigil. So, kung halimbawa, mabibigyan kayo ng pagkakataon. Kasi napakagandang tulong nun sa ating mga magsasaka. May plano po ba kayong ipagpatuloy kung magkakaroon kayo ng kapangyarihan para ipagpatuloy yun? Siyempre, yun yung pinaka-dream namin at saka gusto namin ma-institutionalize ang NTF-ELCAC. At saka dun sa NTF-ELCAC na yon, hindi na kasi task force lang siya ngayon, di ba? So, dapat talaga isa siyang ahensya ba? Agency talaga siya. Pagkatapos, meron talagang budget na. Kasi alam mo, yung unang binigay namin nung panahon ni PRRD, binigay ng gobyerno 20 million bawat barangay. Ang laki, very dramatic yon. Pero it's not nearly enough what they need. Kasi nga, sa tagal na hindi pinansin ng gobyerno, extreme poverty, generational poverty. Pero nung sinimulan na doon, gumanda talaga buhay nila. Naggandahan talaga. And very, very dramatic. So of course, this is why, maybe, if you give me a list of why am I doing this, maybe that will be number one, the Barangay Development Program. So, add on the Barangay Development Program. The beauty of that program is that it's not an imposed project. No? Iko-consult mo ang barangay or yung CTU kung ano ang kailangan nila, and then they will identify the project that yun yung ipa-fund ng government. So it's a grassroots kind of program. And all, ang 20 million, pwede ka makapagkaroon ng opening ng kalsada or isang kilometrong sementado. Ngayon kasi, you cannot do that because the budget is around 1.5 million to 2 million lamang per cleared barangay. So it's not really impactful. Isang watch lang yun Kulang na kulang. Impactful. Kaya kung gusto mo talaga may impact yung gagawin mo, kasi mostly na hinihingi nilang project noon is a health station, no? Tribal hall, opening of ng kalsada, yung livelihood projects. Pagbibigay ng manok at mga kambing, no, mga ganyan. Developmental projects talaga, hindi ayuda. They are the one requesting kasi ito yung matter of need nila. And that's what we want to institutionalize. Because if you really want to be representing the people in Congress, you listen to what they want, not what you think that they need. Yan, tama yan. May respeto ka, bababa ka, makikilala mo yung taong pinagsisilbihan mo. Di ba? Hindi kayong from on high, tapos ayuda lang. No? Pero ganito, Doc, attorney, no? Kasi may ibinabato po sa NTF-ELCAC na hindi naman daw nakatulong yung NTF-ELCAC sa panahon ng Pangulong Duterte. Dahil bagkos, ito ay nakasama dahil nagkaroon na daw ng kalsada yung mga papunta sa kabundukan. Now, yung mga bumibili ng lupa, bumibili na doon kahit mga taga-bayan, bayan-bayan, kasi may kalsada na. So, ibig sabihin, ginagawang real estate daw, yung mga lupa na ginagawa ng kalsada. Sino yan? Yun ay, babas. Adik ba yan? Hindi ko nga maintindihan. Anong take nyo doon sa mga ganun? Ako, ang layo Alam mo, nun. propaganda na kagad. Ang layo. Ayaw talaga nila yung... Actually, kabado kasi sila. Even during the last SONA of PRRD, ang trinampet niya talaga yung accomplishments ng NTF-ELCAC, di ba? Kung kaya't si Bongbong Marcos, etong president natin ngayon, yun yung ipinangako niya na itutuloy niya, yung NTF-ELCAC. Kasi very popular ang NTF-ELCAC because it improved the lives of the least among us dramatically. Kunyari sa ancestral domains, yung mga bata doon, mga paslit, no? Mga paslit, naglalakad sila papuntang eskwela, 2 hours, 3 hours. Dahil yung eskwela nila, layo-layo, magkocross sila ng river, ganon. Pero nung dumating ang NTF-ELCAC, na dyan na lang yung kanilang eskwela. Diba? So, ano yan? Mali yan kasi Mali, no? dahil nga sa NTF-ELCAC, kung kaya't how many when we left, you surrender tens in thousands. Tapos 35,000. Tapos guerrilla fronts na dismantle except for a few na lang, mga 7 na lang natira, na active. No? Alam mo, Doc, So, mali-mali yan. Makikita natin yung yung tawag dito, yung sinasabi kasi ni Master Jade, yung information na nanggagaling sa mga galit sa NTF-ELCAC. Sinasabi nila na wala namang effect ang NTF-ELCAC sa natin sa Pilipinas. Pero kung mapapansin mo, ang unang inatake ng mga kongresista NTF-ELCAC. Alam mo pati Judea, Master Judea J, tsaka attorney, no, yung
the effect of NTF-ELCAC was transformative. Correct. And it was on both ends. Yung sa public, hindi lang sa pinagsisilbihan mo, kung hindi sa lingkod bayan mismo. Kasi naalala niya ulit, ito pala yung kung bakit ako nasa gobyerno, nagsisilbi ako. Diba? And it was really yung convergence ng government agencies, no, na tuloy hindi mo na alam kung TESDA ba to or dahil lahat kayo sabay-sabay kayo nagtatrabaho doon literally sa ancestral domains na bit-bit ng pulis yung mga kahoy para sa lahat nagtutulungan. Yes. It was wonderful. Alam mo, Dok, nakikita ko lang dito, kaya nila sinasabi siguro yun, kasi hindi na sila makapagparami doon sa lugar na nagagagawa ng kalsada. Correct. Diba? Yes. Ang una kami ayaw niyan kasi si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, si Arlene Brosas ng Gabriela, si Raul Manuel ng Kabataan, kasi CPP, NPA, NDF sila. At alam nila na kaya bumagsak ang CPP, NPA, NDF ay dahil sa NTF-ELCAC. Yun. Alam nila yan. Sa pool. Yun na nga. Doc Lorraine, katulad ng sinasabi ko, maganda yung ginawa ni PRD sa insurgency. Yung kanyang anti-insurgency campaign. NTF-ELCAC, kasama niya dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Yes, Isa yan sa mga unang-unang binanata nila. Yes. Yang, isa sa legasiya ni PRD. Yung pangalawang legasiya ni PRD, na very popular talaga sa lahat ng sa majority ng population ng Pilipinas, yung war on drugs. War on drugs. 88%. Yes. Ang trust and approval rating dyan imagine, sa program na yan. Yeah. So, itong dalawang to, yung binabanata nila. NTF-ELCAC, yung war on drugs, at saka yung corruption, which is alam natin na yun yung legacy na iniwan ni PRD Correct. sa Pilipinas. Kaya masasabi natin, NTF-ELCAC, talagang maganda na gawa sa bayan nito kasi binabanata nila ngayon eh. So, yung Quadcom, dyan sa issue ng war on drugs, yung mga issues na naririnig nyo ngayon, Doc Lorraine, anong inyong opinion? Grabe yun kasi 88% approval rating yon doon sa war on drugs ni PRRD, 'di ba? And as we know now, no, it's not the same again, no, na nagbalikan na naman. So napakahalaga nun. I really don't want to compare too much, no, kasi nga mahirap talaga yung trabaho ng pagkapangulo, but you cannot help but compare. Ano ba, absent titong president, di ba? So, yung war on drugs, napakahalaga yan kasi ang pinag-uusapan natin dito, mga anak natin. Attorney. Yes, legal perspective lang kasi sa pinagagawa nila is ako, kung may kasalanan, file naman ng kaso. Hindi yung magbitbit ka ng patuloy na ang dami-daming hearing, ang dami-daming sinasabi. But at the end of the day, isang patutunguhan yan. Kasi ang Kongreso, hindi man yan judiciary. Walang power to prosecute, walang power to render a decision for and against or to impose a penalty. Walang power ang Congress to do that. So if they think that the President, meron siyang kasalanan, then well and good, mag-file ka ng kaso. Kasi yun, doon nagkakaalaman ang, sa lahat naman ko kung may kasalanan ka, di sagutin mo kung walang kasalanan. So, what are we doing? Mahirap lang. Bawal bang magmura dito? No? So, okay lang. Pwede naman. At saka nga, di ba Nguyin ko muna. At saka di ba sabi ni Senator Bongo, totoo yun. Nung nagsosona, hindi naman ito itinago. Lagi nitong pinepresent ni President Duterte sa Kongreso tuwing may sona siya. At nagsa-standing ovation pa nga kayo, di ba? No? So it's really a testament to that program na talagang approve siya ng Pilipino at nagtayuan yung mga kongresista. Yung nakikita natin ngayon is really a judgment of the character of Congress right now. Madugtungan ko lang yung kay, yung Pero kay Doc. matatandaan ko yung sona na yun, ha? Isa lang hindi tumayo doon, eh. Sino? Si, De Lima, at saka si... Siyempre. Tsaka ito, madugtungan ko lang yung Janelle. sinabi ni Doc Lorraine na pinapalakpakan. Sa totoo nga lang, yung isa nga dyan sa Congress, nagsalita siya na sana ma-extend pa ang termino ni PRRD para patuloy yung sa war on drug. At kilala niyo Siya mismo, yung Siya naglilid. mismo, oo. Isa sa mga naglilid ng Quadcom. Oo, ngayon. So dati talagang ina-upload niya. Si Barbers? Ina-upload niya yung Barbers, ina-upload. Pangalanan natin eh. Oo. Ano naman eh. Ina-upload niya yung war on drugs noon. Tago yung pangalan ng mga yan. Kung pwede daw, i-extend pa si PRD dahil sa kanyang yung galing at puso doon sa kanyang advokasya. Ngayon, Ano na? ayan na. So sigurado yan, pagbaba ni President Marcos, itong mga ito, ganyan din ang gagawin. Iba na Alam mo naman. yung sinasabi nila that power does not change your character but it reveals it, di ba? So itong sila Barbers, yung mga yan,
Si PRRD naman, kilala niyo naman siya, hindi naman siya nasasaktan sa ganyan Kasi politika. So nung tinanong ko siya, nasasaktan ka ba dito kay Nograles, dito kay... Sabi niya, hindi, politika yan. Sabi ko, pero ikaw ba, ganyan ba ang politika mo? Kasi I never saw it with him. Sabi niya, never. Never. Siguro panahon na para palitan na sila. Dahil nakikita na natin, Definitely. obvious na na kung ano yung ginagawa nila ngayon, maaari nilang gawin ulit yan sa susunod. Gagawin nila yon for sure yon sigurado. Kasi nagawa na nga nila ngayon. Correct. At wala ni isa nung nasimula ni Pangulong Duterte, yung pinagpatuloy nila na yun naman pala talaga yung pinagkasunduan ni BP Sara Duterte at ni Bongbong Marcos, kaya sila naging magtandem. Nirebellion ni BP Sara, di ba? At wala ni isa po doon ay ang natupad. So ito po talaga ata ang bagong Pilipinas. Babaguhin nila, babaliktarin nila yung Pilipinas ngayon. Pero ang ganda-ganda, nakikita ko napakaganda kasi natatanggalan sila ng maskara ngayon. So, nagpapakilala sila sa atin. Sinasabi nila, katulad ni Ace Barbers, balimbing ako, di ba? O sinungaling ako, oportunista lang ako, di ba? Nagpapakilala siya sa Pilipino kung sino siya. Maniwala tayo kung anong sinasabi nila at kung anong pinapakita nila sa atin. Lahat ito, may katanungan dito, Doc and Attorney. Doc, may ask ako. Ano po ang magagawa niyong batas para sa aming mga OFW by AJ Warriors? OFW na ko, love ko yan. Love ko yung mga yan. Alam mo, gusto ko balikin yung syempre in small things and big things, nakita ko kay PRRD. I keep going back to PRRD kasi siya naman yung parang mentor ko, di ba? Pati tatay ko, syempre. Pero napakaganda nung touring ni PRRD sa mga OFWs. Gusto ko balikan yung mga ROs, EDIs or EOs niya na, for instance, yung sa Hong Kong, bawal mag wipe ng yung mga windows ng mga high-rise, alam niya yon. At saka dapat yung may day off kayo, dapat yung passport ninyo, hawak ninyo, at saka yung OFW bank, dapat nandyan, dapat yung balikbayan box ninyo, hindi ginagalaw. That sort of thing, parang I haven't really thought about it, but I just want to continue that kind of yung love and protection ni PRRD sa kanila. Doc and Attorney, And papayag I'll ba kayo na may mabitay na Pilipino? There you go. Oh, yeah. There. Nung nakaraan, there you meron go. na. Yes. Mahalagang-mahalaga yun. Yan. Attorney. And I want to answer that kasi, syempre, out of respect sa ating mga OFWs who had been the modern heroes of our country, kaya hindi tayo lumulumog ang ating ekonomiya dahil sa mga dollars nila. I will not pretend to be an expert on OFW, but if given the chance and opportunity to be a voice for the OFWs, ang una kong gagawin is tanungin kayo, ano ang gusto niyong batas para sa inyo? I think that's the proper way to start a conversation. Actually, Attorney, Doc, napakadali na lang sundan nung ginawa ni PRRD kasi natuwa lahat ng mga OFW nung panahon ni Pangulong Duterte doon sa ginagawa nila ng administrasyon niya. Pero ito, may tanong po ulit tayo, galing kay Darlene B. If ever manalo po ang Ipanaw Party List, yung mga nangyari sa Kitbug na injustice, matutulungan po ba? May prioritize din po ba yung pinaglalaban ng mga kapatiran nating IPs at iba pang mga cases? Yung sa Kitbug. Wow. Yeah, of course. You know what happened sa Kitbug, right? Yung sa KOJC. Okay. Yung KOJC, Yeah. Yung dalawang IP natin na ano. Sa Kitbug pala ang pangalan ng area na yan. Nagsilbi kasi ako na Bureau Director ng Legal Affairs ng Indigenous Peoples. So basically, one of the weak point ng ating batas is that there is actually no strong legal bureaucracy that is advocating for or defending the rights of the indigenous peoples. Yan yung gusto kong isang tignan kasi ngayon parang meron tayong butas sa pagpapa-implement ng IPRA law. Ang liit-liit ng powers ng legal department in order to represent the IPs, alam mo naman yung batas nila, naiiba-iba ang IPRA law, pero silang customary laws. So yung gusto naming palakasin, that's why I'm trying to advocate for the creation of the Department of Indigenous Peoples para magkaroon ng supplementary mga budgets para malagyan natin ng proper representation, especially legal, ang ating mga indigenous peoples. You know, the abuses that happened in KOJC, hindi dapat nangyari yon sa isang sibilisadong bansa, hindi dapat nangyari yon. Pang-aabuso sa kanilang hawak na kapangyarihan. Everybody involved there in government, talagang inape the violation of
their rights was wholesale and complete. No, so yan yung ipaglalaban natin, and of course I don't know how it works still na isa lang boses doon, pero hindi ko alam kung sasali yung iba, pero kung sa boses lang namin maaasahan nyo na may magsasalita doon para sa inyo. Napag-usapan na natin yung IPRLO. Yeah. Dito naman tayo sa ancestral domain. Yun. Yan. Ano naman po ang inyong plataforma doon? Yan yung mga gusto ko mga topic kasi kahit balik-balik natin yung mundo, kaya kung sagutin yan natutulog. Ang pinakamalaking problema ng mga IP sa buong Pilipinas since time immemorial is because there is lack of recognition on the part of the government na ibigay ang titulo ng lupaing ninuno. Until now, only in 1997 that they started giving due recognitions to lands of the IPs. But until now, yan pa rin yung pinakamalaking problema ng IP lands. So, isa sa number one namin na advocacy, especially sa Ipanaw, is there has to be a strong support from the government na matapos na po at ma-register yung mga lupa ng mga IPs. Kasi ngayon, ang pagpapatitulo ng lupa ng IPs, because it involves thousands of hectares of land, kailangan mo ng milyones. Ang mga IPs natin, walang ganyang kakayahan. But the government can. And the government should help. Kasi unang-una, when you talk about developments, ang unang na pinupuntahan mga IP land. But ay nagkakaroon ng issue dyan because of the non-settlement of the borders and the boundaries of the indigenous people's land. That's why, first and foremost, if you want to start solving the problems of the indigenous peoples, you start with solving the land problems. You know, the one thing that will strike you pag kayo nagpunta sa ancestral domain is yung extreme poverty. The one thing that struck me was yung pagtalikod ng gobyerno sa ating mga kapatid na katutubo na para bang invisible na sila. Alam nila na nandyan, pero parang nag-decide ang gobyerno, we don't care, di ba? Which is why wala silang the most basic of services. Magugulat kayo kasi buong buhay ko nagtrabaho naman ako sa mahihirap. So sanay ako sa slum, sa ganon. Pero dito talaga yung kahirapan, grabe talaga. No, na yung talagang may gutom, yung talagang natutulog sila na para bang hindi na tao, no? May areas na ganon. So, why should we care, 'di ba? Komportable naman tayo dito, 'di ba? Pero makakatulog ba kayo pagka ganon? Siyempre hindi, kasi iisa tayo dito, 'di ba? Ang tingin natin hindi tayo nasasaktan kasi hindi natin alam yung nangyayari. Pero ano ba yung kwenta ng CPP, NPA, NDF? Habang nandito, komportable tayo, nagdadanak ang dugo sa kanayunan at sa ancestral domains. At tuloy, hindi nakakalip. Ito pala yun. Ito pala yung nakita ko na, ito pala yung kung bakit hindi nakakalipad ang Pilipinas. Kasi nga, yung mga kapatid nating katutubo, nandun, na talagang pinagpapiestahan ng mga CPP, NPA, NDF. Si Franz Castro, convicted yan, na meron siyang dinukot na mga bata, no, na katutubo, at convicted child abuser. So ganyan, nakakaawa ang buhay nila kasi walang-wala, tapos biniktima pa ng CPP, NPA, NDF. So hindi special sa kanila yung pinapatay sa harap nila yung mga kamag-anak nila, mga anak nila, mga tatay nila. Hindi rare yon, no? So we should really care kasi I believe, no, that there is really a river that runs through all of us na kung ano yung sakit nung kalingkingan talaga, dama ng buong katawan yan. Yun. So, ancestral Ano yan, domain. nangyari nga yung yung natatandaan nyo, may pinamigay si PRD ng mga lupain sa Yes. mga highways, Boracay. tapos Sa binawi. Boracay, binawi ulit ngayon. Napakasakit. Saklap, ano? Napakasakit. Baliktad talaga. So, speaking of ancestral domain, ito ay konektado pa rin sa ating mga farmers, ano? Yes, yes. At meron ako dito nabasa, may plano kayo about Magna Carta for Farmers. Pwede po pakipaliwanag? Yes, this one for me is especially for highland vegetable farmers. So ang gusto namin is kasi for the longest time hindi nabibigyan ng proper attention ang mga vegetable farmers natin, mga cut flower industries, yung mga cactus especially kasi sa Cordillera kasi doon ako nanggaling, no. I was born in the farmlands, no. I was raised in I was raised in the farmland. I was able to get a good education because of farming. Yes. So ang problema ngayon kasi pag halimbawa bagsakan yung presyo, wala man lang tulong ang gobyerno to show how can we elevate the lives of our farmers, especially mga igorot farmers natin. Yes. So ang gusto namin is that kung may mga conditions like
magkaroon ng mga storms or mga ganyan na sumira kayo, ano ba ang initial na reaction ng government natin para hindi mabaon sa utang ang mga farmers? That's the start of the creation of a Magna Carta for farmers. Kasi yan, yung batas na yan, na iniisip ko niyan, ay hindi bago yan. Ginagawa yan sa Japan, for example, there's a law for this kind of farming. So, ibig sabihin, they are well protected by the government. That's why it's very safe for them na magtanim ng ganito gagawin because they know for a fact na hindi sila malulugi, hindi sila mababaon at may tulong ang government. I want to adopt that kind of system for our highland farmers. Tayo alam natin na ang mga kapatid nating naipiang ang palaging napag-iiwanan sa pagdating na tulong mula sa ating gobyerno. At lalong-lalo na dito sa edukasyon. Yan. Ano po ba ang nyo na mas mapaganda palalo ang edukasyon sa mga kapatid nating Ang katotohanan dyan, when I left in CIP, we have 8,000 tinatawag na EAP scholars, educational assistance na programa ng government ng NCIP para sa mga IP youth. Ang problema dyan, ang listahan, mahahaba. So, kukunti lang yung nagagrant. Kahit yung mga ibang parents nating mga IPs, meron silang mga 4Ps in such, it's not sufficient. So what we want to establish is how can we ensure that the IP children have access to quality education at the very inception of education. For example, elementary. Last mile schools ang tawag dyan. Maglagay ka ng grade 1, grade 2, grade 2 doon sa areas na hindi nila kaya maglakad ng kilometro. No? And we have to ensure that the education that's being taught in these institutions sa last mile schools na yan ay quality. Ibig sabihin, si Ma'am Doreen, just last few weeks nung sa mga lakad namin, ang school ay gawa sa kahoy at ang loob ng classroom is putik ang nasa loob. You cannot expect a quality education if our treatment to the schools itself hindi man lang quality. No? So, yun yung titignan natin na how can our IPs avail not only of education, access to education, but access to quality education. And in fact, dahil dyan sa problema na yan, kung kaya't marami sa mga kabataang katutubo ang naging NPA. Kasi nga, ang CPP, ang sinabi lang nila kung ano yung totoo sa mga katutubo, walang pakialam ang gobyerno sa inyo. Hindi kayo tinatayuan ng eskwela. Kaya dito na lang kayo sa eskwela namin, sa Lugpungan Schools. Yung pala yung sa Lugpungan Schools na yan, ay mga terrorist training camps kung saan natuto sila pumatay ng kapwa Pilipino. So, yung sinabi sa amin ni PRRD noon at totoo yun, sabi niya kung gusto ninyong matapos itong insurhensya na ito, dalawang salita lang, good governance, magsilbi kayo sa ating mga kababayan. So nakikita natin, and because of that, nagkaroon nga yung last mile schools. At dahil dyan, napasarado talaga yung mga salugpungan schools na yan. So ngayon, meron ng mga magdodoktor, may magti-teacher, pero simula pa lang, parang pasimula pa lang na dapat talaga continuity sana, di ba? Dapat may ganun sana. Kasi talagang yung utang ng gobyerno sa ating mga kapatid na katutubo, napakatagal na talagang ang ginagawa natin, humahabol tayo. So mas maganda sana kung kasi talagang what they go through is really too much talaga, na so much injustice, yung social injustice, sobra talaga na yung anak nyo ba nagko-cross ba ng rivers at for 2 or 3 hours para lang makapasok sa eskwela? Siyempre hindi, di ba? Bakit sila? Ba't natin pinapagawa sa kanila yan? Right? So, ganon. So, totoo nga lang, Dok, na pag-usapan na yan. Kaso biglang parang nawala. Yung about dyan sa nire-recruit nila yung Tapos biglang nawala na rin yan. Alam ko may ginanap na hearing dyan, pero biglang nawala. Because of that hearing, because of the expose of our IPs, kaya napaklose ang mga, imagine more than 100 schools of that kind of set-up ang napaklose. Pero ibig sabihin, paano nila naitayo more than 100 schools na yun? Kasi ngayon, may live kasi tayo ng kaso sa Davao which I was a witness. Ang mga witness doon, nakasama ko, ay yung mga bata na nire-recruit sa mga salugpungan schools. Anong ginagawa nila sa loob ng salugpungan school? Tinuturuan sila kung paano gumawa ng bomba, kung paano mang-ambush ng mga military. Assemble ng baril. O mga ganyan, yung tinuturo sa kanya. These are live testimonies from the indigenous communities. Kaya napasara. So that's why we are quite thankful at nagkaroon ng effort ang NTF-ELCAC to identify these schools, expose them, and ultimately isara siya. Yan yung kaso ni Franz Castro kung saan nagkaroon silang child abuse na kaso. Kasi pinasara mismo. Nag-guilty siya. Nag-guilty siya. Child abuse. Guilty siya. Ang school na yun, nandun yung mga bata. Alam niyo kung sinong mismo nagsara ng eskwelahan?
yung mga IP mismo. No? Literal na minateryuhan nila yung mga pinto. At sinabi sa mga na bumaba kayo dito, yung mga teachers, bumaba kayo dito kasi ito yung ginagawa niyo sa mga anak namin. Yan. Yung ginawa na Franz Castro, instead na umalis, kinuha yung mga bata. Kaya nagkaroon ng habulan, hinabol sila ng mga parents at ng mga indigenous peoples. Kaya sila nahuli. Yun. Kasi alam nyo ba, Kakapal ng mukha, hanggang ngayon, maraming mga indigenous na mga bata na nawawala kasi nga dahil dyan kanila Franz Castro. At siya, ano ibig sabihin kapag ang isang katutubo na nanay ay hinahanap niya ang anak niya? May mahirap yun kasi wala siyang pera. Bundok ang akitin niya. Di ba wala siyang cellphone, wala siyang kilala. Kaya marami dyan, may mga namatay na mga nanay out of the despair na hindi nila matanggap na hindi ko na makita yung mga anak ko. No, yan ang atraso nila Franz Castro sa atin, sa ating mga kapatid na katutubo. No? Nakakalungkot no? Kasi parang ayaw nilang pag-aralin yung mga katutubo natin mga kabataan. Para nauuto nila. Pero iba tinuturo. Ibang tinuturo. Kaya alam nyo, galing ako sa pamilya ng mga magsasaka. At noong mga panahon, yung magsasaka, nakakapagpatapos ng mga kolehiyo ng mga anak nila. Pero ngayon, hirap na yung mga, kasi yung mga rebelde, hinihingan sila na kung ano-ano, baka, hinihingan ng baboy. Kaya nga, etong mga plataforma ninyo, parang napakagandang formula para maibalik natin yung tibay ng magsasaka ba dati. Yung magsasaka na hindi umiiyak dahil nagugutom. Kasi yung magsasaka dapat sila ang busog kasi sila yung nagtatanim. Pero baliktad ngayon. Ang nagugutom natin ngayon sa Pilipino ay mga magsasaka. Yun ang nakakalungkot. Kaya mga kababayan, maganda itong mga plataforma nila. Ito pa. Sa China, bakit sila yumaman? Dahil sa agrikultura. No, yung mga mayayaman dyan, yung mga farmers in China. Bakit hindi tayo ganon? Diba? Sana ganon tayo? Paano nila iintindihin ng magsasaka kung hindi naman nila rin naranasan yung hirap na dinadanas ng mga magsasaka? Mapunta tayo sa tanong ng mga usual na tanong ng mga mamamayan. Alam na natin sagot ni Doc Lorin dito pero tatanungin pa rin natin silang dalawa. Drug test para sa mga mananalong kandidato. Yun? Kayo po ba ay pabor? Napag-usapan na namin. Hindi kami pabor dyan. Hindi kami pabor. Drug test sa tatakbong kandidato. Yes, dapat ngayon pa lang. Kahit sa tatakbo. Sa tatakbo pa lang. Bakit silang manalo? We decided. Kasi para kang nga nag-a-apply ng trabaho, di ba? At sinasabi mo sa Pilipino, magtiwala kayo sa amin. So magda-drug test talaga kami. Correct. Tsaka gusto namin live. At Sa Panateros na lang. drug test. Yan. Live dito. Dapat kasi Anong gusto nyo? ganon. Dugo, buhok, Kahit ano. Yan, laway. Hindi, kasi alam mo, hindi kami nambibwisit ng kahit na kanino, no? Hindi. It's not even, it's nothing like that, no? But the revelations that have come out, no, is that of drug use in high places in government is so dismaying. Ibig sabihin nun, masisira po ang Pilipinas kapag kaganito. So you have to be the change that you want to see, right? And that is what we want. This is what we want. Dapat ang humihingi ng tiwala sa inyo, sa ating mga kababayan, magpa-drug test kayo. Diba? Pakita nyo na malinis, pwede nyo kaming pagkatiwalaan. No? Yun. Ako nagulat ako doon sa mga revelation ni Kati Binag, no? Yeah. Kasi siya ay first-hand experience siguro niya, no? Kasi hindi natin masasabi kung totoo ba talaga yung sinasabi niya. Pero medyo pwede natin paniwalaan kasi may first-hand experience siya doon sa mga pinagbibintangan niya, mga inaakusahan niya, no? Yeah. Saka kung hindi siya nagsasabi ng totoo, kakaswan siya. So, Pwede. there has to be a strength coming from her na pag sinabi ko ito yung mga kalaban ko at ito yung babalikan nila ako. So, I must be speaking the truth ko kasi kung hindi, sirang-sira ako. Correct. So, by that, kasi hindi lang yung inakasuhan mo ay hindi simpleng tao. It's the highest government official of the land. So, ibig sabihin nun, you must be speaking from an experience of truth. Mahirap talaga. And what concerns me, no, I worry kasi merong ganong mga aligasyon, tapos binabaliwala. Hindi pwede yon. Ang ibig sabihin ng pagbabaliwala na yon ay wala kang respeto sa Pilipino. Wala kang accountability, wala kang pakialam sa amin, di ba? Hindi pwede yon. Kapag ikaw isang lingkod bayan, ang talagang boss mo ang nagpapasweldo sa'yo ay ang Pilipino. No? At dapat sumunod ka dyan. Totoo nga lang na wala nga bigla yan eh.
No, ang pinangtabon nila diyan yung about sa confidential, ganyan. Ang Ayun. dami nilang display diyan para hindi na mapag-usapan yan kasi kinakatok talaga sila ng ng mga netizen na magpa-drug test, lalo na yung mga tatakbo. Mga tatakbong politiko na kailangan para Alam mo, doon pa lang maalaman na natin kung siya ba ay dapat pagkatiwalaan o hindi. Kasi Kaya sa nga, ngayon alam- walang batas, Doc Lorraine eh. Yeah, kaya nga ang hiling ko sa Pilipino, huwag niyong bobotohin yung ayaw magpa-drug test. Yun, oo. Itinatago yan sa inyo. Kasi narinig din namin na sinabi ni Cathy, marami sa Kongreso gumagamit. Naku po. So nakakatakot yon. If that were true, katakot kayo. At balita ako, may isa na pa daw magsasalita na kaibigan ni ni Cathy Binag, na same thing din ang sasabihin. Kasi may nandun sila sa circle eh. So, abangan natin yon kung parehas ba yung sasabihin. Pangalawang nila. tanong. Ayun. Bitay sa mga korap. Yun. Pabor gusto po ba ko kayo? yan. Yes. Oo. Ewan ko kay Attorney Bosantog, pero ako yan yung gusto ko. Gusto ko yan. At saka gusto ko talaga public. Public hanging talaga. Kailangan may balik na yung bitay kasi sa mga korap. ang mga nangyari talaga sa Pilipinas, napakasakit, very dysfunctional, na nagkakalimutan na tayo, wala nang North Star, wala na tayong sinusunod, di ba? Na mismo pa yung mga pinagkakatiwalaan pa natin ng kaban ng bayan, sila pa yung nagnanakaw, hayagan pa, harapan pa, di ba? Wow. So they should pay the price for that. Dapat ang kulit ko, no? Pero talaga dapat, Nako dapat yun. kung matupad yung bitay sa mga korap, Gusto ang ko yan. daming mabibitay. Ito si attorney, no? Si Maubos. attorney. Maubos. Is there a way na maibalik natin yung bitay, yung parusang bitay na hindi na dumadaan sa kamera? I think, hindi ko alam kung sino ang nag-declare ng moratorium ng prohibition ng death penalty, but we have a law on the death penalty. Plunder is punishable by death penalty. Correct. But I think that we have a moratorium. Hindi ko lang alam kung it was an executive order or it was a moratorium coming from the House. But yes, I will agree na not only for me, not only for ito mga conservative views na tayo, no. It's not only for yung plunder cases, no, but including heinous crimes. Yes, Heinous crimes. Medyo tayo dyan sa mga level din, may mga pag-uusap, but personally on my end, I believe that hindi naman siguro cultural lang gagaling siya, but there are certain people that deserve the death penalty. Kasi grabe, Ngayon, no? tingnan yung nangyayari sa atin. Ang daming batang nawawala. Correct. Oo. Yung revelation ni NBI Director Jaime Santiago, I think, nung isang araw, is yung mga nag-harvest ng organs ng mga Yeah. tao. Yun. Di ba nasabi ko Hindi yan na sila dati? tao. Hindi na sila tao. No? Hindi na sila tao. At pag sa Zamboanga may may natagpuan silang mga bata Na walang mga na internal wala ng organs. mga internal organs Ayun, na. Yan ang dapat na. May nabalitaan yan sa nandito lang, hindi ko lang Diba? Yan kailangan lang ang lang tinututukan ni Abalos, hindi yung yan pagtakbo ni dapat Pastor Kibuloy. Tama. Actually, nangyayari na to dati, yung mga ninanakaw, yung mga internal organs. Puting I don't ban. know kung Nauso anong yan eh. administrasyon yun. Yung mga puting ban, di ba? Puting ban, kinangunguha ng bata. Tapos, yung internal organs pala yung sadya talaga nila. Grabe yan. Kaya ingatan yung mga anak ninyo, hindi lang sa Ayan. mga nagre-recruit na mamundok, kundi pati sa paglabas-labas. Hindi na tayo safe ngayon dahil hindi na si PRD ang presidente. Alam mo, may marami nagsasabi, no, some of the greatest minds, we judge a society by the way they take care of the most helpless among us. So, if we judge it, kung tayo ay dumaan sa test na yan, sobra tayong bagsak. Kasi yung mga anak natin mismo, ang pinapalapa natin sa mga hayop na yan. So, years from now, I want our children to look back at this time and they will see that we really love them. That we were so brave na talagang in-enforce natin ang death penalty sa mga ganyan. Bago natin basahin tong message ng ating isang netizen, yung tanong na may mga construction firms po ba kayo? Ayun. Kasi baka may mga construction firms kayo nakatago. Baka may porsyento kayo dyan. Uso yan Doon eh. yan. Yan. Meron? Meron.
Wala. Nakakaya na kung magpakita tayo ng mga bank account dito, baka maluka kayo, baka sabihin yung nagtatanong sa akin, Mag-fundraise tayo. pwedeng pasin ng Gcash mo. Kasi si Coach Oli, yan ang lagi niyang pagka meron tayo ini-interview, pinapatingnan niya sa Okay, atin. number Okay. one. Kung ano yung number relos. one. Oo, yun. Kagabi walang napanood. relos eh. Napanood Walang ko si... Rolex si attorney, si Doc Lorraine. Wala. Wala. Oo. Walang ganyan. Pero ano Para kalaruin natin kasi para mamaya pag nanalo na kayo, at least di pa kayo nanalo, may Rolex na hindi na kayo mapupulaan, di ba? pero may iba din dyan na kahit hindi nagsusuot ng mamahaling relo mas dihamak na mas matindi pang mangurakot. Ay, Manangay. nagkukunya-kunyarian lang naman. may mga ganyang Simulan style. natin sa ganon. Di ba? Alam mo, number one, to answer your question, that's a serious question. I want to answer that. No, kasi nga, yung party list nga ay talagang binaboy, no? Pero sa Epanaw Sambayanan, wala pong may contractor dito, walang miner, walang may mining company, wala pong may political dynasty dito. Wala po dito ay miyembro ng CPP, NPA, NDF na binababoy ang party list. Wala po. Ang ibinibigay lang namin ay yung sarili namin at para talaga sa bayan ito at saka para sa mga anak natin. Yun, malinaw yun ha? Malinaw. Walang ano. O, Gusto galing kong pilitin na meron para hindi masyadong nakakaya pero wala talagang masabi. galing kay Octoberian Girl sa YouTube. Doc Lorraine at Attorney Busantog. Sana po matulungan nyo din kaming mga magsasaka doon sa amin. Yung iba matagal nang nakaposisyon pero iba ang nakapangalan, sa iba nakapangalan ang CLOA. Yung iba wala talagang natatanggap na CLOA. Sana sinabi niya kung saan sila, no? Pero anyway. Yeah. Ano ba tong CLOA, Doc? Yan ay binibigay sa mga farmers natin because you had been staying on that area. That's a public land. Subject siya sa land tenure instrument natin at binibigay yan ng government out of respect and to help the farmers, no? That's a form of title. Kaya nga, that's a problem also. Especially na ancestral domain yung CLOA na yan. Minsan yung mga iba pinipili ng dali yung pinagbibigyan, hindi naman tagal doon, tapos biglang may CLOA, may title, yung nakaupo talaga doon, walang CLOA. So that's just a matter of investigation. I think those are the subjects supposedly of congressional investigation and legislation. Kung halimbawa yung Quadcom at makaisip sila, tapos na sila kung anong pinag-usapan nila dyan, maybe that is one that you should look into because you are speaking about millions of hectares of land ang pinag-usapan sa CLOA. Maganda rin pala talaga yan. No? Tsaka marami ding mga Napakaraming magsasaka na natututunan. matagal nang inaasahan doon sa lupa na hindi sila nabibigyan ng ano na yan. Napakahusay, nako. Napakahirap sumunod sa mga ganito kagagaling na Kaya nga. mga guests, ano? Alam nyo, anyways, yung mga nag-guest natin, Boss Dada, ang gaganda ng mga plataforma nila. gagaling, so far. So Tsaka far. walang-wala. diretso talagang, Walang-wala dun sa mga plataforma na dala-dala ng mga nakaupo na ngayon. Yung mga nangangako na magbibigay ng mga ganito, mga walang-wala. ganyan. Kaya abangan natin, Pero abangan natin. alam mo, ang naglagay doon ay ang Pilipino, di ba? So, dapat umamin tayo at akuhin natin na tayo ay we're part of the problem. Tayo naglagay dyan, di ba? So, yung mga nagboto sa mga yan, kunyari sa mga district congressman, katulad nila Abante, mag-ambag naman kayo sa bayan, huwag yun ang iboto yan, di ba? Ganun yun, yun lang yun. Tayo naglagay dyan, no? So, Okay, hindi malinaw. natin pwede isisi yun kung kanino ka. Napakalinaw. Humingin lang tayo ng final message kay Attorney Busantog at kay Doc Lorraine Badoy para sa mga overseas Filipino workers at yung mga botante dito sa Pilipinas. Attorney. Yes, mauna muna ako. No? Ang party list system, ginawa yan ng ating mga ninuno dahil siguro may angking talino sila because they believe that there are certain voices in the sector of our society that needs representation. Kaya nilagay nila ay indigenous peoples, farmers, fisher folks, mga urban poor. Yan po yung nilagay mismo nung dinideliberate ang party list system ng ating Pilipinas because they believe na yung mga sector na ito, wala silang kakayahang sumali sa mga politika because politics involves a lot of resources. Kaya sila binibigyan ng pagkakataon. So ang ganda-ganda po yan nung inisip ng mga gumawa niyan, that was in 1987. Ngayon po, totoo po yung sinasabi nyo na halos lahat ng nasa party list, mga contractor, totoo po yan. Siguro mga 50%, more than pa dyan. But I think that we should not lose hope. So, in 2025, the Philippine people will now exercise their most important power, and that is to vote. But to vote means to vote for changes, to vote for development, to vote for what's best for our country. Kaya
kami po ay nagpipresenta, pero kung ayaw nyo sa amin, okay lang din naman, pero hopefully that you will vote for something that will truly embody what is written in our Constitution and that will look for candidates that would actually bring the best out of the Filipino people. Yan lang po masasabi ko. Maraming salamat sa program ninyo. It has been an honor. It has been a privilege. No? Kaya kung halimbawa nabigyan tayo ng pagkakataon na nandoon, I hope that you remain to bear strongest critic. Yeah, of course. Anyway, Doc. Yeah, thank you so much to the Banatero brothers, my brothers. Thank you so much for giving us this opportunity to tell the Filipino people what it is that we aspire for our nation. Built-in sa ating electoral system ang corruption. Kapag ikaw ay sinabi ni Martin Romualdez yun, no? Nung nandun ako sa opisina niya, the entry fee to Congress, sabi niya, is $500 million, $500 million pesos. Now that I don't believe in. Kasi pag ikaw ay umupo dyan at gumastos ka ng $500 million, ibig sabihin hindi ka nandyan para magsilbi sa Pilipino. Nandyan ka para magnegosyo. Para mabawi mo yon at kukita ka pa. So wala po ka sa amin ang ganon. Like I said kanina, wala sa amin ang may contracting firm, construction firm, walang mining company, walang anything like that. Hindi kami CPP, hindi kami political parties, political dynasties, wala kaming ganon. Ang pwede lang namin talaga ialay sa Pilipino ay ang sarili namin at yung track record namin na hindi kami nagnakaw sa Pilipino at kami nagsilbi ng maayos sa inyo. So yun lang po, ang maiaalay namin dito ay ang pagmamahal namin sa bayan at ito ay ginagawa namin para sa mga anak natin at para sa ating bayan. Maraming salamat.